June 12, isang petsang pamilyar sa bawat Pilipino. Taon-taon, nagwawagayway tayo ng ating bandila, umaawit tayo ng lupang hinirang, at ipinagdiriwang ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani. Ngunit, gaano nga ba natin kakilala ang kasaysayan ng Araw ng Kalayaan? Sa likod ng mga larawan sa aklat at mga kwentong madalas nating marinig, may mga katotohanang hindi gaanong nabibigyang pansin at mayroong mga detalyeng nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa isa sa pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang 5 facts tungkol sa Araw ng Kalayaan na baka hindi mo pa alam. Fact number 1. Hindi si Emilio Aguinaldo ang nagwagayway ng watawat noong June 12, 1898. Marami ang mga naniniwala na si Aguinaldo mismo ang nagtaas ng unang watawat ng Pilipinas sa Deklarasyon ng Kalayaan sa Kawit, Cavite. Ngunit ayon sa mga tala ng kasaysayan, si Ambrosio Rianzares Bautista, ang abogado at may akda ng Act of Declaration of Independence, ang nagwagayway ng watawat sa seremonya. Ipinapakita nito na hindi lamang mga sundalo at general ang may mga mahalagang papel sa ating kalayaan, kundi maging yung mga taong tumulong sa pagbuo ng pundasyon ng ating bansa. Fact number 2. Ang unang watawat ng Pilipinas ay tinahi sa Hong Kong. Noong panahon ng Rebolusyon, nasa Hong Kong si Emilio Aguinaldo matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Doon, ipinatahi ang watawat kina Marcela Agoncillo, kanyang anak na si Lorenza at Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Sa loob ng ilang linggo ay mano-manong tinahi ang watawat na magiging isa pala sa pinakamahalagang simbolo ng ating bansa. Fact number 3. Hindi pa lupang hinirang ang pambansang awit noong June 12, 1898. Ay kung ganon, ano nga ba? Nang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, isang instrumental music lamang yung pinapatugtog doon. At dito, ay tinawag itong Marcha Nacional Filipina na nilikha ng kompositor na si Julian Felipe. Makalipas pa ang isang taon, isinulat ni Jose Palma ang tulang Filipinas na naging batayan ng mga liriko ng ating pambansang awit na kinikilala natin ngayon bilang Lupang Hinirang. Tierra dorada, hija del sol de oriente, su fuego ardiente en ti latiendo está. Tierra de amores, del heroísmo cuna, los invasores no te olearán jamás. Fact number 4. Hindi po palaging June 12 yung ating Independence Day. Alam niyo po ba na pagkatapos ng World War II ay naging July 4 yung official na araw ng kalayaan ng Pilipinas bilang pagkilala po doon sa pagkakaloob ng kasarilan mula sa Estados Unidos noong 1946. Pero noong 1962, pinasinaya ni Pangulong Diosdado Macapagal na ilipat ulit ito sa June 12 upang bigyang diin yung deklarasyon ng kalayaan ng mga Pilipino laban sa Espanya noong namang 1898. Kaya yung petsang ipinagdiriwang po natin ngayon ay bunga ng muling pagkilala sa sariling pakikibaka ng sambayanang Pilipino. And last, fact number 5. Nauna pong iwinagayway yung watawat bago pa yung June 12. Bago pa man ideklara ang kalayaan, unang iwinagayway na yung watawat ng Pilipinas noong May 28, 1898 matapos ang tagumpay ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Kastila sa Alapan, Cavite. Ito ang dahilan kung bakit pinagdiriwang ang National Flag Days mula May 28 hanggang June 12. Isang paalala na bago pa ang deklarasyon ng kalayaan ay naroon na pong mga laban at sakripisyong nauna munang pinagtagumpayan. Ang Araw ng Kalayaan ay higit pa sa isang holiday o paggunita sa isang makasaysayang petsa. Ito ay paalala rin ng tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipinong nangarap na isang malayang bansa. At habang nawawagayway natin ngayon ang ating bandila, naway hindi lamang po natin alalahanin yung mga kalayaang ating tinatamasa, kundi pati na rin po yung mga taong nagsasakripisyo upang ito ay makamtan. Yun lamang po at maligayang Araw ng Kalayaan, Pilipinas.